Ayun, magandang araw. Ako po si Coach Chard. Pakinggan muna natin si Attorney Rocky sa nangyayari ngayon sa ICC na sabi daw is na-aksidente daw, nauntog si Tatay Digong. Pakinggan na lang natin si Attorney Rocky. Ay, magandang araw po sa inyong lahat ha. Maikli lang po itong ating Spokes Hour dahil nag-aantay na sa aking sundo, no? Meron isa kasing network na nais akong interviewin, sabi 12 noon. Ako, na-late na po, no? Anyway, nag-issue na po ng statement si VP Sara na humihiling sa ICC na kailangan na talagang apruban ang interim release ni Tatay Digong sa ibang bansa, hindi po yan sa Pilipinas, no? At ito po ay dahil sa katotohanan na ayon kay VP Sara, hindi mapangalagaan ang kalusugan ni Tatay Digong sa detention facility ng ICC. At binanggit niya yung isang okasyon kung saan nakita na walang malay si Tatay Digong at hindi maalagaan pati yung ingrown nail ni Tatay Digong. Na totoo naman, no? Kung talagang kaya nila alagaan ang kalusugan ng isang nakadetene, dapat hindi na nadidiskubre na unconscious sa sahig ang Tatay Digong, no? At dapat siguro naiwasan yung ganung mga pangyayari. Well, ang sasabihin ko lang po, hindi ko po nakakausap pa si VP Sara. Hindi pa po kami nakipag-ugnayan kung pareho ang tinutukoy namin. Pero mga mahigit isang buwan ang nakalipas, nakapanayan ko po isa nagtatrabaho sa detention facility. Ang sinabi sa akin nung empleyadong yon, kung naalala nyo, merong report minsan na nailabas daw si Tatay Digong panandalian sa ICC Detention Center. At ang dahilan daw ay routine check-up. Pero ang sabi sa akin ng empleyado, hindi daw routine check-up yon. Nahulog daw si Tatay Digong habang naglalakad, tumama ang ulo. At dinala nga sa hospital para masigurado na walang danyo sa kanyang katawan, no? At ang rinig ko, binigyan din siya ng tinatawag na MRI, no? Tignan kung merong apekto sa ulo dahil tumama daw po ang ulo. Now, ang request naman po ng tao, ipagbigay alam ko raw sa pamilya dahil hindi niya alam kung sinabi sa pamilya itong pangyayari ito kita sa Digong, no? At ako naman po ay sinunod ko yung request, pinarating ko po yung impormasyon na yan kay VP Sara. Hindi ko po alam kung ito yung impormasyon na sinasabi ngayon ni VP Sara, no? Basta ako, pinarating ko sa kanya at iniwan ko na po sa kanya yan kung anong gagawin niya sa impormasyon na yan dahil alam nyo naman po, no, anything about health is covered by the right to privacy, no? So bahala na ang pamilya mag-process ng kanyang impormasyon kasi hindi ko naman alam kung talagang hindi sinabi sa kanila, no? At hindi ko naman tinanong. Basta ako sinabi ko yung impormasyon dahil yan naman yung pinanghabol ko dun sa informante na nagsabi sa akin. So, ulitin ko po hindi ko alam kung pareho tinutukoy namin impormasyon ni VP Sara, pero may ganyang informasyon po na pinarating sa akin na ang request ay iparating naman kay VP Sara. At bahala na po si Inday Sara, si VP Sara na mag-confirm kung kapareho kaming insidente yung sinasabi, no? Pero ang malinaw po talaga, kung talaga nangyari ang insidente yan, talaga pong bagamat meron silang clinic dyan sa detention facility, hindi po sapat yung clinic na yan para pangalagaan nga po ang kalusugan ni Tatay Digong. In fact, gaya na aking sinabi sa aking title, mukhang banta po sa kalusugan ni Tatay Digong ang pananatili sa detention facility, no? Now, meron pag sinasabi si VP Sara na ingrown nail man lang, hindi nila maasikaso. Paano pa yung mga seryosong mga medical na pangangailangan ni Tatay Digong? Ang katotohanan po at 80 si Tatay Digong, kailangan na talaga ng 24-hour assistance, no? Kailangan na ako hindi full-time nurse, caregiver. Kasi ako naman po, nag-alaga rin ako ng mga magulang ko, na aking tiya na matandang dalaga. At talaga naman po when they hit 80, meron akong isang midwife na talagang nag-aalaga sa kanila. One at a time lang naman po. Hindi naman sila sabay-sabay na naging nagkakasakit at nagiging bedridden. Pero lahat po ng inalagaan ko dumaan sa punto talaga na kailangan ng full-time caregiver. At yan po siguro ngayon ang hinihingi ni VP Sara doon sa kanyang panawagan na kailangan na talagang bigyan siya ng interim release dahil sa interim release at least makakakuha sila ng full-time caregiver, nurse or midwife, pero yung susubaybay kay Tatay Digong at masisiguro na hindi naman siya matutumba at mawawalan ng malay sa sahig, no? But in any case,
sana nga po, pagdasal natin na matuloy na yung interim release. Ang aking paninindigan po ay wala na pong balakid para sa interim release dahil nauna nang nagsabi ang hukuman na he is unfit to stand trial. If he is already unfit to stand trial, ano pang gagawin niya sa kulungan? No? That would amount naman po to cruel and unusual punishment dahil siya ipukulong na hindi pa napapatunayang nagkakasala. So, importante po talaga para mabigyan ng respeto ang karapatang pagtao ni Tatay Digong sa kalayaan at yung presumption of innocence na talagang palayain na siya. Pero mga kaibigan ha, mag-ingat po tayo. Ang dami-daming fake news dito sa Dahig, no? May fake news po na kumalat at di umano, ako daw po ay dahilan para magkawat-watak ang mga Pilipino. Ay na-address ko na po yan. Malinaw po na ang dahilan po na nagkakaroon ng paghahati-hati, meron talagang mga tao na ayaw na magkatrabaho sa mga taga-DDS at mga maiso. Ako naman po, ginawa ko lahat para sila ay mapagkaisa. Pero nung hindi po talaga pwede mapagkaisa, pumanig ako doon sa DDS at saka sa maiso. Bakit? Sila naman po talaga ang sa simula't-simula supporters na ni Tatay Digong mula ng 2016. Daig pa nga nila ako dahil ako naman inaakapin ko. Ako hindi DDS noong 2016, no? At sa tingin ko naman, unang-una, kakilala silang personal ni Tatay Digong. Pangalawa, dapat naman i-recognize natin yung kanilang naging papel sa pagkakahalal kay Tatay Digong na naging dahilan para napakita ni Tatay Digong na po pwede talagang maglingkod sa taong bayan na hindi nagpapayaman. Di gaya ng nakikita natin ngayon dito sa pinagkutusan. Skandal na talagang mga mambabatas, pati ang presidente, ang House Speaker, talaga naman pong tinatrato na negosyo itong gobyerno. No? At ako naman po, kaya naman ako naging supporter ni Tatay Digong dahil nga doon sa nakita ko na katapatan niya at saka yung talagang pagiging honest ni Tatay Digong na hanggang sa huli, nakatira siya sa isang bahay kalapati na aking tinatawag. Na ako mismo ay hindi ko kakayanin yung ganon. So anyway, nagpapasalamat ako dun sa isang celebrity na nag-apologize, nag-public apology. I think that makes her really a person to be respected, no, na umaamin sa pagkakamali. Pero siyempre, medyo hilaw ata yung kanyang apology kasi inaabsulto niya yung mga ibang personalidad na nakita naman natin sa isang video na nagre-rehearse pa kung paano ipapakalat yung fake news tungkol sa akin. No? First time ko naman po nagsasalita tungkol sa akin sa laubin dito. No? Pero hindi naman ako pwede forever maghimik. No? Dahil kitang-kita naman po na pagkamat inaabsulto niya ilang mga personalidad, merong rehearsal sila kung paano nila pasisiraan sa entablado. Anyway, I leave that to you. I leave everything to God, but I appreciate a public apology, no? At least one person na nagsalita sa entablado. Dami rin po itong kumakalat na fake news, ha? Napalaya na rin po si Tatay Digong. Wala pa pong kanyang desisyon. Lahat po ng desisyon ay pinapublish po yan sa webpage ng ICC. So kami naman po, ilang beses na po na mayroong mga lumalabas na balita, hindi namin i-include sa aking Facebook page hanggang hindi lumalabas mismo sa page ng ICC kasi mahirap na pong makuryente. 80 years old na po si Tatay Digong at maselan lahat ng impormasyon tungkol sa kanya, lalong-lalo na kung ito ay may kinalaman sa kanyang impending kalayaan. Anyway, hindi po ako po pwede magtagal dahil ako ay susunduin na talaga. Siguro po, nagpapasalamat talaga ako sa mga sumusuporta sa atin, yung mga hindi naniniwala sa mga fake news na pinapakalat sa atin, at yung patuloy na nagtatangkilik sa ating Facebook page, sa ating mga iba pang social media outlets, dahil bagamat ang dami-dami pong naninira sa atin, nandiyan pa rin ang inyong tiwala. At ako naman po ay magiging tapat sa inyong tiwala. Sinusuwi ko po lahat sa aking sasabihin na ito ay pawang katotohanan lamang. Hindi po tayo perfecto, minsan nagkakamali, pero kung tayo naman po magkakamali, aaminin naman po natin yan. So maraming salamat po at hanggang sa muli, ito po sa bayan, Harry Roque, nagsasabi, I love you Philippines, the only country that I have is the only country that I love. Bye!